The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Eto, hindi to pare. Hindi. Nga pala, Pastor, speaking ito. of pare, ito baka magtampo na sa akin. Opo, si Bishop kasi kahapon dapat binati ko sila, nakalimutan ko kasi. Sorry, Brad Jeff ha. O, batiin ko Yeah. lang. Batiin ko lang Yeah. mga kapatid kasi po si Pastor Joey Umali po ay consecrated bilang first bishop of the Filipino Evangelical Methodist Church. Yan. Yun. Led by former Supreme Court Chief Justice Reynato Puno. So maligayang bati po sa inyo, Bishop Pastor Joey Umali. Mabuhay po kayo at maligayang bati. Go ahead and fulfill your mission. Praise God. Hallelujah. Pastor Joey Umali, Bishop na siya ngayon ng Congratulations. Filipino Evangelical Methodist Church. Okay, so Brad Jeff, go ahead. We're all ears. Congratulations kay Pastor Joey Umali. Alam mo, Ted, nung mo pa binabanggit yan, gusto ko makita yun si Pastor Joey. Marami rin akong kaibigan na kilala siya. Oo. So, Pastor Joey, congratulations. Yeah. Opo, mabuhay si Pastor Joey Umali. All right, go ahead. Alright, Brad Ted, batiin ko muna ang isang tao lagi raw nakikinig sa atin. Meron siyang shop ng mga auto paint supply. Auto paint, ayan. Si Michael Minyosa sa Lilac, Marikina. Medyo may konting dent yung kotse ko kaya siyang tumitira ngayon. So maraming salamat. Alagaan mo yan. Anyway, season po ng Pasko. December na po, no? Ano po ba talaga yung reason for the season? Maganda po yung mga tinatakil natin since yesterday. Ano ba dahilan? Ba't siya bumaba and all? Ito po, another reason po for the season. Sa Mateo 1:23, magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel. Ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. In English po, pag sinabing Emmanuel, God with us. Ano po ba talaga ibig sabihin na to? Ano implikasyon na ang isang Diyos nagkatawang tao at naging tao, okay, dito sa lupa? Okay? Well, for one, hindi ka nag-iisa. Pagka pakiramdam mo, hindi kasi nandiyan ka sa langit, sarap buhay mo dyan, wino-worship ka ng mga anghel, hindi ka makarelate sa akin. Di ba? Minsan, ganun po feeling natin. Kaya nga, sabi lagi ni Brad Ted, kaya hindi masolusyonan yung traffic. Karamihan sa politiko, may wangwang kasi hindi nyo na-experience mag-commute sa LRT, pumila ng 2 oras dyan sa mga bus lane, sa bus carousel. Kung bababa lang sila at maintindihan, ganito pala kahirap. Gumawa tayo na mas maayos na bata. So, si God po hindi ganon. Hindi siya nanatili sa langit at nakadungaw lang sa bintana ng kalangitan. Hirap na hirap naman yung mga nilikha ko. Hindi po. Siya po'y bumaba sa lupa. Even when we feel like parang nag-iisa ako. Overwhelmed ka ng depression, anxiety. Meron pong isang Diyos na nagkatawang tao na nasa tabi natin upang malaman mo, mahal kita. Hindi to simpleng statement lang. Ito po isang pangako at naging realidad nga po nung bumaba si Jesus 2,000 years ago. 3 lang pong powerful truth ang pag-uusapan lang natin ngayon. Number 1, pag sinabing God with us, unang-una po, yung una, God is with us. Kasama natin siya in every season. High, low, victory, defeat, nandiyan po siya. Walang laglagan, ika nga, hindi kanya iwanan. Pangalawa, God is for us. Hindi siya spectator lang o nakikipanood lang. Active po siya, nagtatrabaho, he is actively working for our good and for His glory. Kahit po hindi natin nakikita. Gusto kanya pagalingin, pari kagalingan mo, magbigay luwalhati sa kanya. Gusto kanya makaahon niya sa hirap upang maging testimony ka na ang nagtitiwala sa Diyos, hindi niya ginugutom. So God is not just with us, but God is for us. Alright? Nandito siya para tayo makasama. And lastly, God is in us. Sa pamagitan po ng banal na spirito, nung si Jesus ay umakyat sa langit, binababa po yung God, the Holy Spirit, at nananatili pong nananahan sa ating mga puso. Iniingatan tayo, ginaguide tayo, kino-comfort tayo every day. So, una po, God is with us, God is for us, and also God is in us. Napakalaga po nito. Marami sa atin minsan, feeling nyo, iniwan na kayo ni Lord. This verse reminds us, hindi ka nilaglag ni Lord, hindi ka niya iniwan. He is closer than you think. Kaya, as I end, before we pray, kung feeling mo lost ka, burdened,
Parang hindi mo na kaya, remember, Emmanuel, God is with you. Lumapit ka sa Kanya, open your hearts in prayer, sabihin mo lahat ng laman ng puso mo, at ngayong Pasko na to, ngayong season na to, huwag natin kalimutan, pinakamagandang regalo natin ay ang hindi material, kundi ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Mateo 1:23, magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel. Ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Lord, maraming salamat dahil ang Pasko ay hindi lang about gift giving, Christmas bonus, 13th month. Lord, ang Pasko ay ang pagbaba mo sa lupa upang ipahiwatig at iparamdam at padama sa amin na kami ay mahal mo. In fact, namatay ka para sa amin. Kaya Panginoon, tanggalin niyo Lord yung masyadong commercialism ng Christmas season. Na it's all about the iPhone 13, iPhone 15, iPhone 16, iPad, puro gadget ang nasa isip na matatanggap namin. Bagkus isipin namin, ikaw ang presensya mo, ang pinakalaga more than anything. In Jesus' name, Amen. Amen. Mahal na Panginoon, maraming salamat po muli sa pakikinig namin sa aral mula kay Brad Jeff. Lord, alagaan niyo po lagi si Brad. Bless his mission, keep him safe and protected. Lord, salamat pong muli sa araw na ito, sa panibago pong aral sa aming lahat. Mahal na Panginoon, kami po'y hayaan ninyo na maging focus lamang sa aming pong pagmimisyon, sa aming pong himpilan True FM, at sa aming mga kababayan din po maging focus sa kanila pong misyon para po sa aming bayan at sa aming pong mga mahal sa buhay. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Salamat na marami, Brad Jeff, sa iyong muli paalaala sa ating lahat. Meron pong paparating na segment si Brad Jeff. Abangan niyo po sa bahagi pa rin po ng The Daily Brad para po sa lahat ng ating mga kapatid po na gusto po lang din mabigyan po ng guidance sa kanila pong mga kanya-kanyang inaabaga, suliranin, pero kahalintulad po ng nangyayari sa ating lahat. Abangan po yan malapit-lapit na. Brad Jeff? Yes, Brad Ted, excited na ako dyan. Yan nyo po, i-announce namin sa mga susunod na araw. So Brad Ted, batiin ko rin Maripas Tuazon, mansa rin nila ng kanyang nakalungkot man yumaong asawa. Pero alam ko, lagi raw inaalala ng kanyang asawa, si Les, kanilang mansa. Ito yung unang buwan na wala ang kanyang asawa. So Maripas, member ng church namin yan, dinadalangin namin na i-comfort ka ni Lord. Amen. During this time. God is good. Amen. 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 Maraming salamat, Brad Ted. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides.